Hindi ko naman talaga ginusto na maging ganito ang buhay ko. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jane. Sa simula, hindi ko alam na may asawa siya. Ganon lagi ang kwento, di ba? Pero sa totoo lang, may mga sandali na parang alam ko na. May mga palusot na paulit-ulit, mga tawag na biglang pinuputol, mga gabing hindi siya pwedeng lumabas. Pero pinilit kong hindi pansinin. Marco ang pangalan niya. Nakilala ko siya sa isang maliit na coffee shop malapit sa opisina ko. Simple lang ang usapan namin noon. Mga reklamo sa trabaho, mga pangarap sa buhay, hanggang sa unti-unting naging araw-araw na ang pagkikita namin. Hanggang sa umamin siya. May asawa ko. Sabi niya isang gabi habang nakaupo kami sa kotse niya. Tahimik lang ako noon. Pakiramdam ko parang huminto ang oras. Pero imbis na lumayo, nanatili ako. Sabi niya, matagal na raw silang hindi okay. At sabi niya pa, parang wala na raw silang pagmamahal sa bahay nila. At ako na raw ang nagpapasaya sa kanya. At naniwala naman ako. Lumipas ang mga buwan na parang kami talaga ang totoong magkasintahan. Mga lihim na lakad, mga text na kailangan burahin, mga tawag na kailangang itago. Hanggang dumating ang gabing hindi ko makakalimutan. Umulan ng malakas nun. Nasa apartment ako. Yung maliit na unit na siya mismo ang tumulong maghanap para sa akin. Tahimik lang kami habang nanonood ng TV. Parang normal na gabi lang. Hanggang sa may kumatok sa pinto. Isang malakas na katok. Sunod-sunod. Nakita ko ang mukha ni Marco na biglang namutla. Huwag mong bubuksan. Pero hindi na kailangan. Dahil ilang segundo lang, biglang bumukas ang pinto. At doon ko siya nakita. Isang babae, basang-basa sa ulan, nanginginig sa galit. Ang mga mata niya, diretsyong nakatingin sa akin. Alam ko agad kung sino siya. Ang asawa. Nakatayo lang ako sa gitna ng sala habang nakatitig sa akin ang asawa ni Marco. Hindi siya sumigaw agad. Mas nakakatakot pa nga ang katahimikan niya. Naririnig ko lang ang malakas na ulan sa labas at ang mabigat kong paghinga. Pakiramdam ko, parang lumiliit ang buong apartment. Ganito pala ang mukha mo? Mahina niyang sabi. Hindi ko alam ang isasagot ko. Hindi ko alam kung magsasalita ba ako o tatakbo palabas. Pero parang napako ang mga paa ko sa sahig. Han, makinig ka muna, sabi ni Marco habang papalapit sa kanya. Pero hindi siya tinignan ng babae. Ako lang ang tinitingnan niya. Parang sinusukat ang buong pagkatao ko. Alam mo bang may pamilya siya? Tanong niya. Hindi ako makapagsalita. Dahil kahit anong sabihin ko, alam kong mali pa rin ako. Unti-unti siyang lumapit. Ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang niya sa sahig. Nanginginig ang mga kamay niya. Hindi ko alam kung sa galit o sa sakit. Ang kapal ng mukha mo, sabi niya, halos pabulong pero puno ng galit. Bigla siyang lumingon sa kusina. Akala ko lalabas na siya. Pero mali ako. Pumunta siya doon at pagbalik niya, may hawak na siyang kutsilyo. Nanlaki ang mga mata ko. Hoy, anong ginagawa mo? Sigaw ni Marco habang sinusubukang pigilan siya. Pero mabilis ang lahat. Parang ilang segundo lang ang lumipas. May sigawan, may tulakan, may mga salitang hindi ko na maalala dahil sa sobrang gulo ng utak ko. Hanggang sa sinaksak niya ako sa tagaliran. Napaatras ako habang napahawak ako sa katawan ko. Mainit ito at basa. Pagtingin ko sa kamay ko, may dugo. Napasigaw si Marco habang hinahawakan ng asawa niya na tila tuluyan ng nawalan ng kontrol sa galit. Ako naman ay napaupo sa sahig, nahihilo at nanginginig. Hindi ko alam kung mas masakit ba ang sugat o ang bigat ng katotohanan na
ako ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng yun. Sa sobrang lala na nangyari, nawalan ako ng malay. Pagagising ko, nasa ospital na ako. Paiiksiin ko na lang po. Lumipas ang ilang linggo habang nasa ospital ako nang tuluyan kong malaman ang lahat. Naghiwalay sina Marco at ang asawa niya, pero hindi siya bumalik sa akin. Hindi na rin siya bumisita matapos akong ma-discharge. Isang maikling mensahe lang ang natanggap ko mula sa kanya. Pasensya na sa lahat. Yun lang. Pagkalipas ng ilang araw, nalaman ko rin na iniwan niya na ako. Parang wala lang nangyari. Sa huli, ang asawa na nasaktan, iniwan din niya. Pati ako, iniwan din. Naiwan ako mag-isa sa apartment na dating puno ng mga lihim namin. Doon ko napagtanto ang isang bagay. Minsan, sapat na ang mga desisyon mong mali dahil habang buhay mo silang dadalhin. 3 taon nang lumipas mula ng gabing yun. May peklat pa rin ako sa tagiliran ko kung saan ako nasugatan. Hindi na siya masakit, pero hindi rin siya nawawala. Para siyang paalala ng isang pagkakamali na habang buhay kong dadalhin. Matagal bago ko natanggap ang katotohanan. Noong una, galit ako. Galit sa asawa niya. Galit kay Marco. Galit sa lahat ng nangyari. Pero habang tumatagal, naintindihan ko rin ang isang bagay. Hindi nagsimula ang lahat sa kutsilyo. Nagsimula ito sa isang maling desisyon. Nagsimula ito noong pinili kong manatili kahit alam kong may asawa siya. Noong pinili kong maniwala sa mga dahilan niya. Noong pinili kong baliwalain ang konsensya ko dahil mas madaling paniwalaan na walang masasaktan. Pero mali ako. Sa uli, 3 kaming nasaktan. Nawasak ang isang pamilya na isang babaeng nawalan ng tiwala. At ako, naiwan na may peklat na hindi lang sa katawan, kundi pati sa konsensya. Doon ko natutunan ang pinakang mahalagang aral sa buhay ko. Ang relasyon na nagsisimula sa panlilinlang, bihira itong matapos sa tunay na kaligayahan. Minsan nakala natin, pag-ibig ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang mali. Pero ang totoo, pag-ibig din ang dapat pumipigil sa atin. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi kumukuha ng hindi sa atin. Hindi ito sumisira ng ibang tao para lang mabuo ang sarili. Kung may natutunan man ako sa lahat ng nangyari, may mga bagay na kahit gaano mo kamahal, kailangan mong layuan. Dahil hindi ito tama. At kung may babaguhin man ako sa nakaraan, hindi ang gabing yon, kundi ang unang pagkakataon na pinili kong manatili sa isang lalaking alam kong may asawa na. College student ako noon at nangyari ito isang hapon taong 2018 habang pauwi ako galing school. Ako nga pala si Wendy. Sanay na ako mag-taxi pa uwi kapag gabi o kapag pagod na pagod ako sa klase. Ang uuwian ko lang naman ay sa Pilcoa. Kaya kadalasan, mabilis lang ang biyahe. Noong araw na yun, medyo pagod ako dahil sa sunod-sunod na klase namin. Bandang mga 5:00 ng hapon, lumabas ako ng school at nag-abang ng taxi sa kalsada. Ilang minuto lang, may taxi na huminto sa harap ko. Binuksan ko ang pinto sa likod at sumakay. Kuya, Pilcoa lang po. Hindi siya masyadong nagsalita. Tumango lang siya. Noong una, hindi ko masyadong pinansin ang driver. Pero habang umaandar kami, napatingin ako sa rearview mirror. Doon ko napansin ang mukha niya. Namumula ang mata niya at parang lutang ang tingin. Medyo mabagal din ang galaw niya sa manibela. Sa isip ko, baka pagod lang o kulang sa tulog. Pero habang tumatagal ang biyahe, parang may kakaiba. Napansin ko rin na medyo kakaiba ang amoy sa loob ng taxi. Hindi ko maipaliwanag kung ano yun, pero parang may halo ng sigarilyo at kung ano pa. Makalipas ang ilang minuto,
Napansin ko na hindi pamilyar ang dinadaanan namin. Sanay na ako sa daan papuntang Pilcoa. Kahit nakatingin lang ako sa bintana, alam ko na kung malapit na kami. Pero sa pagkakataong yun, parang hindi yun ang ruta. Lumapit ako sa harap ng konti. Kuya, ibang daan po yata to. Hindi siya sumagot agad. Pagkaraan ng ilang segundo, saka lang siya nagsalita. Traffic kasi doon. Dito tayo. Maiksi lang ang sagot niya. Hindi ko na siya kinontra. Inisip ko, baka may alam siyang mas mabilis na ruta. Pero habang tumatagal ang biyahe, lalo akong nagtataka. Lumipas na ang halos 30 minuto. Pero pakiramdam ko, malayo pa rin kami. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang napansin ko, parami ng parami ang damo at bakanting lugar sa paligid. Hindi na tulad ng karaniwang kalsada na may mga tindahan o bahay. Medyo kinabahan ako. Lumapit ulit ako sa harap. Kuya, malayo pa ba? Diretso lang ang tingin niya sa kalsada. Mas lalo kong napansin na pula talaga ang mata niya sa salamin. Maya-maya, pumasok kami sa isang mas makitid na daan. Halos wala na talagang bahay. Madamo na ang paligid at sobrang dilim. Doon na ako tuluyang kinabahan. Kuya, saan na po tayo? Bigla siyang huminto sa lugar ng lugar na halos walang tao. Tahimik ang buong paligid. Narinig ko lang ang makina ng taxi na naka-idle. Pagkatapos, bigla niyang pinatay ang makina. Nagulat ako. Kuya, bakit po? Hindi ko natapos ang sasabihin ko. Bigla siyang bumaba ng driver seat. Nakita ko sa side mirror na umikot siya papunta sa likod ng taxi. Kinabahan ako. Bago pa ako makapag-react, biglang bumukas ang pinto sa likod. At sa isang iglap, sinunggaban niya ako sa leeg. Sinakal niya ako habang tinutulak ako pabalik sa upuan. Nanlaki ang mata ko sa gulat. Wala siyang sinabing kahit isang salita. Ang ramdam ko lang ay ang mahigpit niyang hawak sa leeg ko at ang isa niyang kamay na humahawak sa maselang parte ng katawan ko. Nanginginig na ako sa takot. Kuya, tama na. Please. Sabi ko habang umiiyak. Pero hindi siya nakikinig. Habang sinusubukan kong pumiglas, ramdam ko na hinahalikan niya ako sa muka at sa leeg. Doon ko na naintindihan kung anong balak niyang gawin. At nang nagsimula na siyang maghubad ng mga damit ko, doon nangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Biglang may malakas na ilaw ng sasakyan na tumutok diretso sa taxi. Nasilaw kaming dalawa at sa sandaling yun, biglang tumigil ang driver sa ginagawa niya. Sa labas, may narinig kaming boses ng dalawang lalaki. Hoy, anong ginagawa niyo dyan? Sa sandaling yun, parang biglang nataranta ang driver. Binitawan niya ako at mabilis na umatras. Hindi ko na rin masyadong maintindihan ng nangyayari dahil umiiyak na ako at nanginginig sa takot. Pagkatapos, bigla siyang lumabas ng taxi. Narinig ko ang malakas na pagsara ng pinto at nang sumilip ako sa bintana, nakita ko siyang tumatakbo papunta sa madamong bahagi ng lugar hanggang sa tuluyan siyang nawala sa dilim. Naiwan ako sa taxi na bukas ang pinto at nakapark sa gilid ng daan. Ilang segundo ako nakaupo lang doon, halos hindi makagalaw. Hanggang sa may dalawang lalaking lumapit sa taxi. Pareho silang may suot na reflector vest at mukhang galing sa trabaho. Miss, okay ka lang? Tanong ng isa. Lalo akong napaiyak. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto at tinulungan akong bumaba sa taxi. Doon ko nalaman na construction worker pala sila na nagtatrabaho sa isang proyekto malapit sa lugar. Pauwi na raw sila nang mapansin nila ang taxi na nakahinto sa madamong bahagi ng kalsada. Dahil kakaiba ang itsura ng sitwasyon, tinapatan nila ng ilaw ng motor para makita kung ano ang nangyayari. Doon nila ako nakita. Tinulungan nila akong makaupo sa gilid ng kalsada habang pinapakalma ako. Pagkaraan ng ilang minuto,
Sinabi nila na mas mabuting pumunta kami sa barangay para i-report ang nangyari. Sumakay ako sa likod ng motor ng isa sa kanila at pumunta kami sa pinakamalapit na barangay hall. Pagdating doon, agad akong kinausap ng mga tanod at kinuha ang detalye ng nangyari. Doon ko rin nalaman ang isang bagay na lalong nagpagulat sa akin. Ayon sa kanila, ang lugar kung saan ako dinala ng driver ay sa Montalban na. Nanlaki ang mata ko dahil ang sinabi kong pupuntahan ko lang ay Pilcoa. Malayo yun sa lugar kung saan niya ako dinala. Halos hindi ako makapaniwala kung gaano kalayo na pala ang narating namin habang nasa taxi. Pagkatapos kong magbigay ng statement, nagpasya ang mga tanod na ihatid ako pa uwi. Pinaupo nila ako sa barangay patrol car at sila mismo ang naghatid sa akin sa bahay namin. Pagdating ko doon, halos mag-alala ang pamilya ko dahil gabi na at hindi pa ako nakakauwi. Kinabukasan, ipinagpatuloy ng mga pulis ang investigasyon tungkol sa driver. Sa kabutihang palad, may record ang taxi at natukoy nila kung sino ang nagmamaneho nito. Makalipas ang ilang araw, nahuli rin ng lalaki. Sa investigasyon, napatunayan na gumagamit siya ng illegal na droga. At yun ang isa sa dahilan kung bakit kakaiba ang kilos niya noong araw na yun. Nakulong siya at naharap sa mga kaso dahil sa ginawa niya. Pero sa akin, hindi ko na makakalimutan ang nangyari. Kung hindi dahil sa dalawang construction worker na napadaan sa lugar, hindi ko na alam kung ano pa ang maaaring mangyari sa akin noong gabing yun. At mula noon, mas naging maingat na ako sa pagsakay sa taxi. Hindi ko siya matatawag na kaibigan, pero halos araw-araw ko siya nakikita. Si June. Nakatira lang siya sa kabilang kanto ng iskinita namin. Payat, laging nakatsinelas, at madalas nakaupo sa lumang monoblock chair sa labas ng bahay nila. Noong una, normal lang siya. Tricycle driver pang araw dati, sabi ng matatanda sa lugar. Pero nagbago siya. Unti-unting naging tahimik, maputla at parang laging puyat. Madalas siyang wala ng ilang araw. Tapos bigla na lang ulit lalabas sa kanto na parang wala nangyari. Alam na ng lahat kung bakit. Hindi na kailangan sabihin. Sa panahon na yon, halos gabi-gabi may balita sa TV tungkol sa war on drugs. May mga operasyon, may mga pangalan sa listahan, may mga taong hindi na umuwi. Sa barangay namin, parang may hangin ng takot na hindi mo makita pero ramdam mo. Lalo na kapag gabi. Minsan, nakikita ko si John na nakikipag-usap sa nanay niya sa labas ng bahay. Tahimik lang silang dalawa. Madalas umiiyak ang nanay niya habang siya naman nakatungo lang. "Tumigil ka na anak, baka mapahamak ka." Narinig kong sabi ng matanda isang gabi. Hindi ko alam kung narinig ba niya, pero kinabukasan, nakita ko na naman siya sa kanto. Isang gabi ng Setyembre, mainit kahit alas 10 na ng gabi. Nakaupo lang ako sa tapat ng bahay namin. Nagsiselfone habang tahimik ang buong iskinita. Yung tipong maririnig mo pa ang ugong ng electric fan sa loob ng bahay. Hanggang sa may pumasok na dalawang sasakyan sa dulo ng iskinita. Itim, walang plaka sa harap. Biglang nagsara ang ilang bintana sa paligid. Parang may alam na ang mga kapitbahay ko na hindi ko pa maintindihan noon. May bumaba na mga lalaki, naka-jacket, naka-cuff, tapos mga tahimik. Diretso sila naglakad papunta sa bahay ni June. Ramdam ko na biglang bumigat ang hangin sa iskinita. May kumatok sa pinto nila. 1 hanggang 2 beses. Pagkatapos ay may malakas na sigawan. "Labas! Labas!" Hindi ko na maalala kung bakit hindi ako gumalaw. Nakaupo lang ako sa dilim. Halos hindi humihinga habang nakamasid mula sa gate namin. Unti-unting bumukas ang pinto ng bahay nila. Paglabas ni June sa pinto,
Hawak pa niya ang lumang t-shirt na parang kagigising lang. Kasunod niya ang nanay niya. "Sir, ano po bang..." Hindi na natapos sabihin ng matanda. Hindi ko makita ng malinaw ang mga mukha ng mga lalaking nasa harap nila. Nasa ilalim sila ng poste ng ilaw, pero nakatakip ang mga kap at anino ng kalahati ng mukha nila. "May kailangan lang kaming itanong," sabi ng isa. Pero kakaiba ang tono niya. Lumapit sila kay June. Napaatras ng konti ang lalaki habang nakatingin sa kanila. Kita ko kahit mula sa kinatatayuan ko na nanginginig ang mga kamay niya. "Sir, wala naman po akong ginagawa," sabi niya. Tahimik ang buong iskinita. Wala lumalabas sa mga bahay. Pero ramdam ko na may mga matang nakasilip sa mga bintana at kurtina. Pareho kaming saksi. Pareho kaming tahimik. May isa sa mga lalaki ang humawak sa balikat ni June at iniharap siya sa kalsada. "Sumama ka lang sa amin." Biglang humawak ang nanay niya sa braso niya. "Sir, maawa po kayo. Anak ko po yan." Ramdam ko ang paninikip ng dibdib ko habang pinapanood ko yun mula sa dilim ng gate namin. Gusto kong umatras. Gusto kong pumasok sa loob ng bahay, pero hindi ako makagalaw. May ilang salitang hindi ko na maalala dahil sabay-sabay silang nagsalita. Ramdam ko ang tensyon. Hanggang sa may biglang malakas na sigawan. Nagkagulo sa harap ng bahay nila. May mga kapitbahay na bigla nagsara ng bintana. May mga ilaw na namatay sa ilang bahay. Napapikit ako sa takot. Tapos dun ko narinig ang putok ng baril. Pagmulat ko ng mata, nakahiga na si June sa kalsada habang tumatakbo ang nanay niya papunta sa kanya at umiiyak. Ilang minuto lang, wala na yung mga lalaki. Tapos nakita kong umalis na rin ang dalawang sasakyan. May mga pulis na dumating. May mga usap-usapan sa barangay. May nagsasabing nanlaban daw. May nagsasabing matagal na raw nasa listahan ng pangalan niya. Pero sa loob-loob ko, alam ko ang nakita ko. At alam ko rin kung bakit walang gustong magsalita. Kasi sa lugar namin noon, ang pagiging saksi ay hindi lang tungkol sa katotohanan. Minsan, tungkol din ito sa takot o madamay. Lumipas ang mga buwan, lumipas ang mga taon, pero hanggang ngayon, tuwing dumadaan ako sa iskinita na yun, naaalala ko pa rin ang gabing yun. Magandang araw, Sir Dave. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Tintin. Sa lugar namin sa Cavite, mabilis kumalat ang chismis. Mas mabilis pa minsan kesa sa balita sa TV. At kung may isang pangalan na halos lahat ng tao sa barangay kilala, yun ay si Lisa. Hindi dahil mayaman siya, hindi dahil sikat siya, kundi dahil matagal na siyang tinatawag ng mga tao na yung kabit sa kabilang kanto. Maliit lang ang inuupahan niyang bahay. Yero ang bubong. May maliit na gate na kalawangin. Halos 10 taon na siyang nakatira doon, kaya halos lahat ng kapitbahay, kabisado na ang galawan niya. Madalas, gabi siya umuuwi. Minsan may kasamang lalaki. Tapos iba na naman kinabukasan. Hindi naman siya palaaway. Sa totoo lang, tahimik lang siya. Madalas ko pang makita na nagwawalis siya sa tapat ng bahay niya tuwing umaga. Pero kahit ganon, hindi nawala ang bulungan ng mga tao. Yan yung sumira ng pamilya dati. May asawa raw yung lalaki na pinatulan niya. Hindi na natuto. Mga ganong salita. Hindi ko alam kung alin doon ang totoo. Ang alam ko lang, matagal ko na siyang kapitbahay. Minsan, nagkakasalubong kami sa sari-sari store. Ngumingiti naman siya, tahimik lang, parang wala siyang pakialam sa sinasabi ng ibang tao. Pero may mga araw na napapansin ko rin na parang may bumabagabag sa kanya. Isang gabi mga bandang 9:00, nasa labas ako ng bahay namin. Mainit nung gabing yon. May humintong kotse sa tapat ng bahay niya.
Madilim ang salamin kaya hindi ko makita kung sino ang nasa loob. Ilang minuto lang, lumabas si Lisa sa gate nila at sumakay. Hindi na bago yun, pero may kakaiba sa pakiramdam ko nung gabing yon. Siguro dahil hindi ko na siya ulit nakita pagkatapos nun. Lumipas ang mga araw, 2, 3. Napansin din ng ibang kapitbahay na hindi na nagbubukas ang bahay niya. Hanggang sa isang umaga, bandang 7:00 pa lang ng umaga, nang marinig ko ang ingay sa kanto. May mga taong nagbubulungan, may mga batang tumatakbo papunta sa bakanting lote sa kabilang kalsada. May bangkay daw, sabi ng isang lalaki. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may malamig na dumaan sa likod ko. Dahan-dahan akong naglakad papunta doon kasama ang ibang kapitbahay. Habang papalapit kami, lalo kong naririnig ang usapan ng mga tao. Babae daw, nasa garbage bag, may karatula pa raw. Pagdating ko sa damuhan, may maliit na kumpol ng tao na nakatayo sa paligid. Yung iba nakatakip ang bibig, yung iba naman nakasilip lang sa gilid. Parang ayaw lumapit, pero ayaw ding umalis. Sa gitna ng damuhan, may isang malaking itim na garbage bag. Hindi ito buo. Nakabukas ang gilid nito at doon ko nakita ang buhok ng babae na nakalabas. Mahaba, kulay brown at sa sandaling yun, parang may bumagsak sa dibdib ko. Kilala ko ang buhok na yon. May nakatusok sa lupa sa harap ng garbage bag at doon nakalagay ang karton na may sulat. Huwag niyo akong tutularan. Kabit ako. Tahimik ang mga tao habang nakatingin doon. May mga nagbubulungan. Si Lisa yan. Sabi na nga ba? May asawa daw kasing pinatulan ulit. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang parang nanikip ang lalamunan ko. Hindi ko maalis sa isip ko yung huling beses na nakita ko siya. Yung gabi na sumakay siya sa kotse. Yung simpleng ngiti niya sa sari-sari store ilang araw bago yun. Maya-maya, dumating ang barangay tanod at pulis. Pinapalayo nila ang mga tao. May naglagay ng dilaw na tape sa paligid habang kinukunan ng litrato ang lugar. Pero kahit ganon, hindi pa rin tumigil ang bulungan ng mga tao. Salvage yan. May gumanti. Baka asawa nung lalaki. Kung sino ang may gawa, walang makasagot. Walang nakakita. Lumipas ang mga linggo. May imbestigasyon daw. May mga tinanong sa barangay. Pero hanggang ngayon, walang malinaw na sagot kung sino ang may gawa. Unti-unting bumalik sa normal ang lugar namin. Pero hindi nawala ang alaala ng araw na yun. Tuwing mapapadaan ako sa lugar na yun, naaalala ko pa rin ang eksena. Yung garbage bag, yung karatula, at yung babaeng matagal naming kapitbahay na mas kilala ng mga tao sa isang salita lang. Kabit. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Sana mapili. Salamat. Sana mapabilang ang kwento ko sa mga TLW stories nyo. Kung tawagin ako sa amin ay Atong. Hindi ko makakalimutan ng gabing sinabi sa akin ng tropa ko ang balita. Pre, kasama daw pangalan mo sa listahan. Tahimik lang ako noon habang nakaupo kami sa madilim na kanto sa iskinita. Hawak ko pa yung sigarilyo, pero hindi ko na hinihit-hit. Alam ko kung anong ibig niyang sabihin. Panahon yun ng war on drugs. Halos gabi-gabi, may operasyon sa ibang barangay. May mga bahay na kinakatok, may mga taong kinakausap ng pulis, at may mga taong hindi na nakikita ulit. Sigurado ka ba? Tanong ko sa kanya. Tumango lang siya. May kakilala ko nagsabi. Narinig ko mismo. Kasama ka sa mga susunod na pupuntahan. Biglang parang bumigat ang hangin sa paligid ko. Hindi ako santo. Alam kong may kasalanan ako. Matagal na akong gumagamit nun.
Nagsimula lang sa barkada hanggang sa naging parte na ng araw-araw kong buhay. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong nangako sa sarili ko na titigil na ako. Pero hindi ko ginagawa. Hanggang sa gabing yun. Pag uwi ko sa bahay, nakita ko yung nanay ko na tulog sa sopa habang bukas pa ang TV. Payat na siya noon. Halos puro pag-aalala na lang ang dala ko sa kanya sa loob ng maraming taon. Umupo ako sa tabi niya at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, natakot ako para sa sarili ko. Hindi dahil sa droga, kundi dahil baka isang araw, hindi na ako makauwi sa bahay. Kinabukasan, nag-impake ako ng maliit na bag. May probinsya kami sa Bicol na matagal nang hindi napupuntahan. Doon nakatira ang tiyuhin ko na magsasaka. Hindi ko na pinaalam sa karamihan ng tropa ko, kahit sa ibang kapitbahay. Umalis lang ako ng tahimik. Ibang-iba ang buhay sa probinsya. Walang ingay masyado ng tricycle, walang barkada naghihintay sa kanto, walang mga taong nagyayaya sa gabi. Ang meron lang, bukid, araw at trabaho. Noong una, halos mabaliw ako sa katahimikan. Parang may kulang sa katawan ko. May mga gabi na hindi ako makatulog dahil hinahanap ng katawan ko ang dati kong bisyo. Pero mahigpit ang tiyuhin ko. Kung nandito ka para magbago, magbago ka talaga, sabi niya sa akin. Araw-araw kaming gumigising bago sumikat ang araw. Nagbubuhat ng sako ng palay, naglilinis ng bukid, naglalakad sa ilalim ng init ng araw. Sa unang buwan, pakiramdam ko, mamamatay ako sa pagod. Pero unti-unti, may nagbago. Naging mas malinaw ang isip ko, nawala ang panginginig ng katawan ko. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakakatulog ako sa gabi nang walang iniisip na droga. Lumipas ang 1 hanggang 2 taon. Hanggang sa isang araw, sinabi ko sa tiyuhin ko na gusto ko nang bumalik sa Maynila. Hindi para bumalik sa dati kong buhay, kundi para makita kung kaya ko nang harapin ang lugar na halos sumira sa akin. Pagbalik ko sa iskinita namin, parang may halo ng kaba at hiya sa dibdib ko. Pero pagpasok ko sa kanto, napansin kong may mga nagbago. Yung dati naming tambayan, wala na. Ginawang maliit na tindahan. Yung ibang tropa ko, may pamilya na. Yung iba, lumipat ng lugar. May ilan din na hindi na raw nakita ulit matapos ang operasyon noon. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa bahay namin. Pagbukas ng pinto, nakita ko ang nanay ko na nagluluto sa kusina. Paglingon niya sa akin, parang hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Anak? Ngumiti lang ako. Nakauwi na ako, Nay. Lumapit siya at niyakap ako ng mahigpit. At sa sandaling yun, naisip ko ang isang bagay. Minsan, kailangan mong marinig na kasama ka na sa listahan para tuluyang baguhin ang buhay mo. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng pangalawang pagkakataon. Pero kung binigyan ka ng isa, sayang kung babaliwalain mo lang. Kung tawagin ako ng kapwa ko driver, ay Nardo. Taxi driver ako noon sa Maynila at taong 2007 nang mangyari ang karanasang yun na tuluyang nagpatigil sa akin sa pamamasada. Gabi yun, mga bandang 10:00. Buong araw na akong nagmamaneho at pagod na rin. Bala ko na sanang umuwi pagkatapos ng 1 o 2 pasada. Nasa recto area ako noon. Naghahanap pa ng huling pasahero bago ako bumalik sa garahe. Habang dahan-dahan akong umaandar sa gilid ng kalsada, may lalaking kumaway sa akin mula sa sidewalk. Huminto ako. Binuksan niya ang pinto sa likod at sumakay agad. "Boss, tondo tayo," sabi niya. Medyo normal lang yon para sa akin. Marami na akong naging pasahero papunta doon. Hindi ko naman agad pinag-isipan ng masama. Habang umaandar kami, napansin ko na tahimik lang siya sa likod. Hindi siya gumagamit ng cellphone, hindi rin nagsasalita.
Nakatingin lang siya sa bintana. Paminsan-minsan, tinitignan ko siya sa rearview mirror. Nakakap siya at medyo nakayuko ang ulo. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam ako noon. Yung tipong parang may mali, pero hindi ko mapaliwanag kung ano. Pero binaliwala ko na lang. Sanay na rin kasi ako sa mga pasaherong tahimik. Habang papalapit kami sa tondo, sinabi niya bigla, "Boss, doon tayo sa loob." Tinuro niya agad ang isang makitid na kalsada papasok sa pagitan ng mga bahay. Medyo madilim doon. Kaunti lang ang ilaw ng poste at halos walang dumadaan na sasakyan. "Sigurado ka, sir?" Tanong ko. "Oo, doon lang sa dulo." Pumasok ako sa iskinita. Dahan-dahan lang ang takbo ko dahil makipot ang daan at may mga nakaparadang motor sa gilid. Tahimik ang lugar. May ilang bahay na may ilaw, pero karamihan sarado na ang mga pinto. Habang papalapit kami sa dulo ng iskinita, bigla siya nagsalita. "Boss, dito na." Huminto ako. Akala ko bababa na siya at magbabayad. Pero ilang segundo lang ang lumipas, hindi siya bumaba. Napatingin ako sa rearview mirror. "Nandito na tayo, sir," sabi ko. Hindi pa rin siya gumagalaw. Tapos dahan-dahan siyang yumuko sa likod na parang may kinukuha sa bewang niya. Doon ako nagsimulang kabahan. Bago pa ako makapagsalita, bigla akong naramdaman ang matigas na bagay na tumama sa likod ng ulo ko. At narinig ko ang malamig na boses niya sa likod. "Huwag kang gagalaw." Sa gilid ng salamin, nakita ko na may hawak siyang baril. Doon ko na naintindihan kung ano ang nangyayari. Tahimik ang iskinita, walang tao sa paligid at ako mag-isa lang sa loob ng taxi kasama ang lalaking may baril. Nakatutok pa rin ang baril sa likod ng ulo ko habang hawak ko ang manibela. Ramdam ko pa rin yung malamig na metal na halos nakadikit sa batok ko. Tahimik ang buong iskinita. Wala akong marinig kundi ang mahina kong paghinga at ang ugong ng makina ng taxi. "Ilabas mo lahat ng pera mo." Dahan-dahan kong kinuha sa bulsa ko ang kita ko buong araw. Nakaipit yun sa maliit na pitaka na ginagamit ko para sa pamasahe. Mahigit 1,000 din yun. Buong araw kong pinaghirapan sa kalsada. Inabot ko yun sa kanya nang hindi lumilingon. Kinuha niya agad. "Pati cellphone mo," sabi niya. Lalo akong kinabahan. Noon kasi, kahit hindi pa uso ang smartphone, mahalaga pa rin ang cellphone sa aming mga driver. Doon kami kinokontak ng pamilya at minsan ng operator. Dahan-dahan kong kinuha ang cellphone ko sa dashboard at inabot sa likod. Tahimik lang siya habang kinukuha yun. Akala ko pagkatapos nun, bababa na siya. Pero ilang segundo siyang hindi nagsasalita. Sa isip ko kung ano-ano na ang pumapasok. Inisip ko paano kung barilin niya ako kahit nakuha niya na ang gusto niya. Sa madilim na iskinita na yun, sigurado akong walang makakarinig. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya ulit. "Huwag kang lilingon." Napaigpit ang hawak ko sa manibela. Narinig ko ang pagbukas ng pinto sa likod. Pagkatapos, isang malakas na pagsara ng pinto. Hindi pa rin ako gumagalaw. Hindi ko alam kung nandun pa ba siya o nakatayo lang sa gilid ng taxi. Lumipas ang ilang minuto na parang ang haba. Hanggang sa narinig ko ang mga yabag palayo sa taxi. Doon lang ako dahan-dahang lumingon sa rearview mirror. Wala na siya sa likod. Tumingin ako sa side mirror at nakita ko ang lalaking mabilis na naglalakad palayo sa madilim na eskinita. Parang wala lang nangyari. Doon ko lang naramdaman na nanginginig na ang buong katawan ko. Pinatay ko sandali ang makina at sumandal sa upuan. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakaupo lang doon. Sinubukan kong kumalma. Pagkatapos nun, pinaandar ko ulit ang taxi at umalis agad sa eskinita. Habang nagmamaneho ako palabas ng tondo, ang daming tumatakbo sa isip ko. Yung kita ko sa buong araw, nawala. Yung cellphone ko, wala na rin. Pero higit sa lahat, iniisip ko kung gaano ako kalapit sa mas masamang mangyari.
Kinabukasan, nag-report ako sa presinto tungkol sa nangyari. Kinuha nila ang detalye ng lalaki, pero aminado din sila na mahirap na siyang hanapin, lalo na kung walang malinaw na pagkakakilanlan. Pagkatapos ng insidenteng yon, ilang araw akong hindi nakapasada. Tuwing naiisip ko yung baril na nakatutok sa ulo ko sa madilim na iskinita, bumabalik yung takot. Hanggang sa dumating yung araw na nagdesisyon na ako. Tumigil na ako sa pagtataksi. Hindi dahil sa perang nawala, kundi dahil naisip ko na sa trabahong yon, minsan isang maling pasahero lang ang pwedeng magbago ng buong buhay mo. Lagi akong nakikinig sa mga stories mo dito sa YouTube, Sir Dave. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Andy. Taxi driver ako sa Maynila. Halos 10 taon na akong namamasada, kaya sanay na ako sa iba't ibang sitwasyon sa kalsada. Lasing na pasahero, aksidente, minsan away sa daan. Pero may isang gabi na hindi ko talaga makalimutan sa buong buhay ko. Isang gabi, bandang 10:00, medyo mahina ang pasada. Wala akong pasahero, kaya nagpasya akong dumaan sa isang shortcut na kalsada papunta sa main road. Hindi yan masyadong matao, may mga damo sa gilid at kakaunti lang ang ilaw ng poste. Tahimik ang lugar, ang naririnig ko lang ay yung ugong ng makina ng taxi at hangin sa labas. Habang dahan-dahan akong umaandar, may napansin akong gumagalaw sa gilid ng kalsada sa ilaw ng headlights ko. Noong una, akala ko 2 taong nag-uusap lang, pero habang papalapit ako, bigla kong nakita na may lalaking may hawak na kutsilyo at may babaeng napapaatras sa damuhan. Narinig ko pa ang lalaki na galit na nagsasalita. "Ilabas mo na, pera at cellphone." Halatang natatakot yung babae. Nakataas ang kamay niya at parang nanginginig. Biglang sumigaw yung babae nang makita niya ang taxi ko. "Kuya, tulong!" Sa sandaling yun, parang bumilis ang tibok ng puso ko. Ang unang pumasok sa isip ko ay umalis na lang. Wala akong armas at hindi ko kilala ang mga taong yun. Pero habang nakikita ko yung lalaking may kutsilyo na papalapit sa babae, alam kong kung aalis ako, baka may mangyaring mas masama. Napahigpit ang hawak ko sa manibela. Bigla akong nagdesisyon sa 1 segundo. Tinapakan ko ang silinyador at tinapat ko ang taxi ko sa lalaki. Napansin niya ako sa huling sandali. Lumingon siya sa ilaw ng sasakyan ko, pero hindi na siya nakaiwas. Narinig ko ang malakas na tama ng bumper. Tumalsik yung lalaki sa gilid ng damuhan at gumulong sa lupa. Agad akong huminto at binuksan ko ang pinto sa likod. "Miss, pasok, bilis!" Tumakbo yung babae papunta sa taxi at agad siyang sumakay. Kita ko sa mukha niya na nanginginig pa siya sa takot. "Kuya, umalis na tayo. Baka bumangon pa yun." Hindi na ako nagtagal doon. Umalis agad ako at tinahak ang pinakamalapit na police station. Habang umaandar kami, tahimik lang siya sa likod. Paminsan-minsan, napapahawak siya sa dibdib niya para kumalma. Pagdating namin sa presinto, agad kaming lumapit sa mga pulis. "Sir, may nangyaring holdapan. Nabunggo ko yung suspect para makatakas kami." Sabi ko. Pinaupo nila yung babae at tinanong ang detalye. Ikwento niya na pauwi siya galing trabaho nang biglang may lalaking sumulpot at tinutukan siya ng kutsilyo. Pagkatapos naming mag-report, sinabi ng pulis na kailangan naming balikan ng lugar. Sumama ko sa kanila gamit ang taxi ko. May kasunod kaming 2 police mobile. Habang papunta kami roon, hindi ko maiwasang kabahan. Iniisip ko kung gaano kalakas yung pagkabangga ko. Pagdating namin sa lugar, tinapatan ng mga pulis ng ilaw ang damuhan. May mga bakas ng gulong ng taxi ko at may mga nakalubog na damo kung saan siya tumalsik. May nakita rin silang kutsilyo na nahulog sa gilid, pero yung lalaki wala na doon. Sabi ng isang pulis,
Mukhang nakatakas pa. Baka nasugatan na tumakbo. Kinuhaan nila ng litrato ang lugar at kinuha ang kutsilyo bilang ebidensya. Sinabi rin nila na mag-iikot-ikot sila sa mga ospital kung saan may taong pumasok na may tama ng aksidente. Pagkatapos ng lahat, sinabi nila sa akin na tama lang daw yung ginawa ko para mailigtas yung babae. Pero kailangan ko pa rin magbigay ng statement para sa report. Umuwi ako ng madaling araw na. Habang nagmamaneho ako pa uwi, doon ko lang naramdaman yung pagod at kaba. Doon ko rin naisip na kung nagkamali lang ako ng kalkula, baka pati yung babae na damay. Kinabukasan, tinawagan ako ng polis para kumpirmahin na nakafile na ang kaso laban sa sospek. Patuloy daw ang paghahanap sa lalaki. Hanggang ngayon, taxi driver pa rin ako. Marami pa rin ako nakikitang kung ano-ano sa kalsada gabi-gabi. Pero mula noong gabing yun, isang bagay ang tumatak sa isip ko. Minsan sa trabaho namin sa kalsada, may mga sandali na 1 segundo lang ang pagitan ng pag-alis at pagtulong sa ibang tao. At noong gabing yun, buti na lang, pinili kong huminto at tumulong. Itago niyo na lang ako sa pangalang Roger. Taxi driver ako noon sa Makati, taong 2019, nang mangyari ang isa sa nakakatakot na karanasan ko sa pamamasada. Sanay na ako sa mga lasing na pasahero. Sa totoo lang, normal na sa gabi sa Makati lalo na kapag galing sa mga bar o inuman. Kadalasan, maingay lang sila o minsan natutulog lang sa likod ng taxi. Pero may isang gabi na nagbago kung paano ko tinitignan ang mga pasaherong lasing. Bandang 12:00 ng hating gabi, nakapila ako sa gilid ng kalsada malapit sa mga bar. Maraming tao noon, karamihan galing sa inuman. Maya-maya, may lalaking medyo may edad, siguro nasa late 30s o early 40s, na palakad-lakad sa sidewalk. Kita agad sa kilos niya na lasing, medyo pasuray-suray pa nga. Lumapit siya sa taxi ko at kumatok sa bintana. "Boss, sakay ako." Binaba ko ang bintana. "Saan tayo, sir?" Sinabi niya ang isang lugar na ilang minuto lang ang layo. Hindi naman malayo kaya pinasakay ko siya. Pagkaupo niya sa likod, naamoy ko agad ang malakas na amoy ng alak. Tahimik lang siya sa una. Nakasandal sa upuan habang umaandar kami. Paminsan-minsan, may kung ano-ano siyang sinasabi na hindi ko masyadong naiintindihan. Mabilis lang ang biyahe, mga 10 minuto siguro. Pagdating namin sa lugar na sinasabi niya, huminto ako sa gilid ng kalsada. Binuksan niya ang pinto at bumaba agad ng taxi. Akala ko kukunin niya yung bayad sa bulsa niya. Pero nagulat ako nang maglakad lang siya palayo na parang wala nangyari. Binuksan ko ang pinto at tinawag siya. "Sir, bayad po." Hindi siya lumingon. Patuloy lang siya sa paglalakad na parang wala siyang naririnig. Medyo nainis ako. Trabaho ko yon at hindi naman kalakihan yung pamasahe pero pinaghirapan ko pa rin ihatid siya kaya dapat magbayad siya. Lumapit ako sa kanya. "Sir, sandali lang po. Bayad niyo po." Huminto siya at dahan-dahang lumingon sa akin. Kita ko sa mukha niya na naiirita siya. "Ang kulit mo ah," sabi niya. Sinubukan kong maging kalmado. "Sir, yung bayad mo po, yun lang naman yung kailangan ko." Bigla siyang napailing na parang lalo siyang nainis. Pagkatapos, bigla niyang ipinasok ang kamay niya sa bewang. Sa isang iglap, may inilabas siyang baril. Nanlamig ang buong katawan ko. Itinapat niya ang baril diretso sa akin. Halos 2 metro lang ang pagitan namin. Tinitigan niya ako ng mas masama at sinabing, "Hindi ka ba titigil?" Yung pakiramdam ko, parang huminto yung oras dahil sa kaba. Wala akong masabi. Yung galit at inis ko kanina, napalitan ng takot. Nakatayo lang ako doon habang nakatutok yung baril sa akin. Sa isip ko noon, isang maling galaw ko lang, baka kung ano na mangyari.
kaya dahan-dahan akong umatras. Sige sir, okay na. Huwag ka na magbayad, sabi ko. Hindi ko na pinilit. Ibinaba niya ang baril at tinalikuran ako na parang wala lang nangyari. Naglakad siya papasok sa isang madilim na iskinita hanggang sa hindi ko na siya makita. Bumalik ako sa taxi ko na nanginginig pa ang kamay. Umupo ako sa driver's seat at ilang minuto akong hindi nakaandar. Pinipilit kong kumalma. Hindi ko na hinabol yung pamasahe. Sa totoo lang, nawalan ako ng pakialam sa bayad niya. Ang iniisip ko na lang nun, buti buhay pa ako. Pagkatapos nun, umalis na ako sa lugar at hindi na nagbiyahe nung gabing yun.